May nag-text po sa akin attorney, na agent ng isang online lending app na nautangan ko, at sabi nila ay may warrant of arrest na daw ako. Totoo po ba ito? 5 kasinungalingan na ginagamit ng agent ng online lending app para takutin ang umutang pero walang basehan sa batas. Lie number 1. Ipapabarangay ka ng online lending app at ipapatawag sa lupon. Ayon sa Katarungang Pambarangay Law ng Republic Act No. 7160 at sa Supreme Court Admin Circular No. 14-93, bawal na dinggin ng lupon tagapamayapa kung ang isa sa mga partidos ay isang korporasyon o kaya ay hindi residente sa nasabing barangay. Dahil ang karamihan ng online lending app ay pag-aari ng korporasyon, wala silang karapatan na ipabarangay ka. Malinaw sa Republic Act No. 7160 and Supreme Court Admin Circular No. 14-93, na hindi ka pwedeng pilitin na ipatawag sa barangay, dahil bawal ang korporasyon, sa barangay conciliation. Pwede mong tanggihan ang barangay, at kung pinilit ka ay pwede mo silang sampahan sa ombudsman, ng oppression. Lie number 2. Ipapablotter ka sa polis, ng online lending app, at ito ay simula na ng kaso mo. Ano ba ang police blotter? Ito ay ang police practice kung saan inire-report ang mga nangyari na may kaugnayan sa isang krimen, o baka maging krimen. Ang police blotter ay hindi mismong complaint o sinampang kaso, dahil ang pagsasampa ng kasong kriminal ay kakaiba sa police blotter. Ang police investigator na humahawak ng police blotter ay kailangan na magsampa pa, kasama ang complainant, sa prosecutor o korte, bago ito maging ganap na isang criminal complaint, ayon sa Section 1, Rule 110 ng Revised Rules of Criminal Procedure of the Philippines. It means, may kasunod pa na proseso, bago ang police blotter ay maging isang kasong criminal. Ang hindi pagbabayad ng utang mo, sa online lending app, ay dapat bang ipablotter sa police? Hindi. As a general rule, ang utang sa online lending app ay walang parusang kulong, dahil ito ay isang kasong sibil lamang dahil sa 1987 Constitution. Hindi pwedeng ipakulong ng online lending app ang umutang, dahil lamang sa hindi pagbabayad nito. Hindi isang krimen, ang hindi pagbabayad sa online lending app, at hindi ito pwedeng maging subject ng isang police blotter. Ayon sa Section 1, Rule 110 ng Revised Rules of Criminal Procedure of the Philippines, ang pagsasampa ng kasong kriminal, ay maaring gawin sa pamamagitan ng pagsasampa ng complaint sa public prosecutor, para sa preliminary investigation, o diretsyo na sa korte kung hindi required ang preliminary investigation. Lie number 3. Ipapablotter ka sa police, ng online lending app, at may criminal record ka na agad. May criminal record na ba ang isang tao, kung siya ay napasama sa police blotter? Wala. Ang isang tao ay masasabing may criminal record, for purposes of police clearance, or NBI clearance lamang, kung siya ay convicted na. Kung ang nakasampang kasong kriminal laban sa kanya sa korte ay pending pa, o may nakalabas na warrant of arrest laban sa kanya, lalabas sa nasabing clearance ang details ng kaso at ng warrant of arrest, ngunit hindi pa siya ganap na may criminal record, dahil presumed na innocent pa siya, ayon sa Section 12 ng Article 3 ng 1987 Constitution. Striktong masasabi na may criminal record ang isang tao, kung may desisyon na final and executory, sa kasong kriminal na laban sa kanya ang korte. Ngunit kung ito ay isang police o barangay blotter lamang, ito ay hindi criminal record, at ito ay walang epekto sa kanya hanggat hindi ito nagiging kaso sa korte, dahil presumed na innocent pa siya, ayon sa Section 14 ng Article 3 ng 1987 Constitution. Lie number 4. May warrant of arrest ka na for estafa, na naisampa ng online lending app, at anytime ay pwede kang hulihin. Section 20, Article 3, Bill of Rights ng 1987 Constitution states that no person shall be imprisoned for non-payment of debt, o walang sino man ang pwedeng ikulong, dahil lamang sa hindi niya pagbabayad ng utang. Dahil ito ay kasong sibil, walang ini-issue na warrant of arrest sa civil case. May warrant of arrest ba agad, kung nagsampa ng estafa ang online lending app? Wala. Dahil ang estafa ay kailangan muna ng preliminary investigation, hindi ka agad nag-i-issue ng warrant of arrest. Ito ay kailangang dumaan muna sa pagpapadala ng subpoena sa umutang, at pagbibigay sa kanya ng opportunity to file ng counter affidavit.
Ito ay mahaba pa na proseso, na kailangan ma-notify muna ang umutang. Hanggat wala kang notice, it means na walang nakasampang kaso sa'yo, at wala kang warrant of arrest. Lie number 5. Pupuntahan ka sa bahay mo, at pilit na kukunin ang mga gamit mo as payment, sa utang sa online lending app. May karapatan ba ang online lending app, na kunin ang gamit mo sa bahay, bilang kabayaran ng utang? Wala. Ang utang ay dapat singilin sa pamamagitan ng proseso sa barangay at korte, hanggang makakuha ng court order for writ of execution, kung saan inuutos ng korte ang pagkuha sa lahat ng real properties ng may utang, upang ibenta sa public auction, at ang pinagbentahan nito, ay ibibigay sa nagpautang bilang kabayaran. Ang nagpapautang, ay hindi binibigyan ng karapatan ng batas, na sapilitang kumuha ng real properties or personal properties ng umutang, bilang kabayaran sa utang. Ito ay nasa Due Process Clause, ng ating 1987 Constitution. Ano ang legal remedy, kung sapilitang kinuha ng online lending app ang gamit sa bahay, nang walang court order? Ang sheriff ng korte ang may karapatan na sapilitang kumuha ng gamit sa bahay ng umutang, ayon sa proseso ng batas under Rule 39 ng Rules of Court, after magkaroon ng notice at final na desisyon ang korte. Kung ang online lending app ang gumawa nito, at hindi ang sheriff, ito ay isang krimen na kung tawagin ay light coercion, ayon sa Article 287 ng Revised Penal Code. Kung ia-apply ang nasabing batas sa nagpadala ng legal problem, hindi siya dapat matakot, at hindi dapat pansinin ang mga email, text, o chat ng agents, dahil wala itong basehan sa batas. Ang mga gawain ito ay pwedeng gamitin na evidence, para kasuhan ang online lending app, ng unfair collection practices. Lexmit Teachings. Huwag maniwala agad, sa mga kasinungalingan ng mga agents ng online lending app. Ang paniningil sa utang na may kasamang pananakot, at panloloko ay pwedeng kasuhan sa batas. Alamin ang batas nang hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa utang sa online lending app, estafa, at ibang concerns sa utang? Magtanong sa abogado, for free, gamit ang Assist. I-download ang Lexmit mobile app, available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexmit.com.